Ipinasasabina ng House Justice Committee ang sinasabing Hope envelopes na gamit umano sa panunuhol sa loob ng Department of Education noon. Kasama kasi ito sa mga pag-uusapan sa isasagawa namang impeachment proceedings para kay VP Sara Duterte. Nakatutok si Earl Tobias. Sa investigasyon ng House Good Government Committee noong 2024, pumutok ang balita ng umano'y panunuhol sa loob ng Department of Education nang ipakita ni dating DepEd Undersecretary Gloria Mercado ang mga nakasobreng pera na mula umano sa Vice Presidente. Sa testimonya ni Mercado, nasa 9 na envelope ng pera ang kanyang natanggap mula February hanggang September 2023. Pero nanindigan siyang hindi niya ito pinakinabangan at sadyang itinabi ang mga ito sa mga orihinal pang sobre. Giit niya, duda kasi siya kung para saan ang ibinibigay na nakasobreng pera. Ayon pa kay Mercado, basta lang iniaabot sa kanya ni Assistant Secretary Fajarda ang mga sobreng yan at mismong si Fajarda umano ang nagsabi na galing ang pera kay Vice President Duterte. Habang kalaunan, pinag-resign umano si Mercado ng Chief of Staff ng Vice Presidente. At least, Mr. Chair, I would know the Vice President is watching us because she just had a press conference and she said that she's denying giving former DepEd Undersecretary Gloria Mercado 50,000 for 9 months. I don't want to do this, but since siya na yung nagsabi, i-turn over ko na yung envelope. The envelopes where the money was. Comsec, So it's 9 envelopes. kuha po yung envelope. So it says hope and the amount is there. Kasi ang sakit naman nun, ordinaryo lang akong trabahante tapos inano ka ng Vice President, di ba? It's very painful. Itinanggi naman ng bise na siya ang nagbigay ng mga nakasobreng pera. Pero ipinasasabpi na pa rin ng House Justice Committee ang mga nakasobreng perang yan para muling suriin sa mangyayaring impeachment hearing sa April 14. Pero kasabay niyan, naghain pa ng isang petisyon ng mga kaalyado ng Vice Presidente sa Korte Suprema para questionin ang gumugulong na impeachment. Bagay na pinuna ni House Public Accounts Committee Chairperson Terry Ridon. Tingin ko nagsasayang sila ng papel eh. Yun yung una. Kasi wala naman silang dinagdag na bago dito po sa bagay na ito. Wala ho silang dinagdag na kahit anong punto. Sa totoo lang. So tingin ko, katulad ng mga nauna pong petition po ni Attorney Torion, tingin ko ito po ay panggulo lang dito po sa Supreme Court case. Samantala, idiniindi ni Ridon na wala siyang naririnig na pag-uga ng liderato o coup laban sa House Speaker. Tingin natin palipad-hakin po ito, basically part of a propaganda war against the impeachment. Pag lagi po nga meron talks of a coup, lagi pong merong talks, for example, challenging the health of the president, ano ho ito eh, panggulo po ito doon sa pag-iisip din po ng mga House members, baka biglang magkaroon po ng palitan ng liderato, not just in the House but also at the level of the President, hindi ba? Para hindi ho sila mag-participate no, sa impeachment proceedings. Dagdag pa ng kongresista, mukhang propaganda war lang ito na isinasabay sa isyu ng impeachment. Earl Tobias, IBC News.